Mga kapuso, sa mga sandaling ito ay naririto pa rin tayo sa harapan ng Manila Science High School kung saan napasadya ang ilan sa mga miyembro ng media matapos nga makatanggap ng impormasyon na nagkaroon daw ng mercury leak sa kanilang science laboratory. Sinubukan natin humingi ng pahayag anumang impormasyon mula sa pamunuan ng naturang paaralan kaninang umaga, pero sa mga sandaling ito ay hindi pa rin tayo nakakatanggap ng anumang impormasyon. Pero nang makausap natin kanina si Risk Reduction Manager Officer ng Manila na si Johnny Yu, kinumpirma nga niya na nagkaroon ng chemical leak, particular mercury leak dito sa may Manila Science High School. Pero napag-alaman natin na noon pa pala itong March 11. At napag-alaman lamang nila ito noong March 21 matapos isugod doon ang isang guro ng naturang paaralan sa isang ospital dahil nga nagre-reklamo na ng mga sintomas ng exposure sa mercury leak. At sa pakikipag-usap natin kay Mr. Yu, nais niyang malaman kung bakit tumagal ng ganoon bago sila naimpormahan na nagkaroon nga ng ganoong klase ng leak sa naturang high school. Ayon pa sa kanya, nagsagawa sila ng pag-examine sa lugar, bumuo sila ng integrated team na binuo ng Bureau of Fire Protection, ng Department of Health at kanilang opisina dyan sa Manila City Health Office. At sa pagsusuri nila, nagpositibo na may mataas pa nga na reading sa mercury content itong naturang laboratorio. At sa mga sandaling ito, patuloy ang inoobserbahan sa ospital ang guro na na-expose sa tumagas na mercury sa Science Laboratory ng Manila Science High School. Samantala, para po magbigay linaw po sa pangyayari, makakausap po natin ang Chief ng Manila Risk Reduction Management Office na si Johnny Yu sa telepono. Mr. Yu, magandang hapon po. Yes, good afternoon, Oscar. Yes, sa pag-uusap natin kanina, Mr. Yu, nabanggit mo na medyo nahihiwagaan ka rin mismo kung bakit tumagal ng ganoon bago kayo na-impormahan na merong naging chemical leak dito sa paaralan. Gaano po ba ka-importante, Mr. Yu, na mapagbigay alam kaagad sa pamunuan ng lungsod ang mga ganitong klase ng insidente? Yes, kasi ang ating chemical, which is yung mercury, pinagbabawal na po yan ng Department of Health. Actually, sa lahat po ng ospital, lahat ng paaralan. At kailangan malaman po namin agad yan for the immediate response. Kasi ang sinasabi po natin, mga simptomas niyan, maaring medyo maliit lang yung content. Pero yung mga symptoms niyan, later on, which is yung tinatawag natin long-term complication, meron po tayo magkaroon ng kidney problem at saka baka magkaroon ng kidney failure. At the same time po kasi, eskwelahan yan eh. So ang kawawa po dyan mga estudyante. And we need to know immediately para kung ano yung pwede natin mabigyan kaagad ng lunas, especially sa mga estudyante. Sir, I understand sa impormasyon na kuha ko sa inyo, sa 5 umano'y na-expose sa mercury leak, yung isang guro ang pinaka naapektuhan. At base po ba sa natanggap ng impormasyon, ano po bang mga simptomas ang kasalukuyan niyang nararanasan, sir, bukod ng exposure sa nasabing chemical leak? Well, based doon sa report na ibinigay sa atin, ang symptoms na kanyang nararamdaman during the time na na-expose siya was, of course, headache, insomnia, meron po tayong mga muscle pain, weaknesses, nervousness, saka mga tremors. So yan po yung symptoms na nagsasabi na merong siyang high content of mercury. So definitely nung that time na naanuhan siya, nagkaroon ng blood testing doon mismo sa eskwelahan, nagka-positive po tayo plus doon sa ibang mga victims natin. Una po inalerto yung ating ahensya at saka yung mga ibang interagency. Okay, sir, sa pagkipag-ugnayan nyo sa paaralan po, ano po ang ginagawa naman po sa panig ng paaralan para po malaman natin yung kanilang side, Ano po ang ginagawa nila sa panig nila? Well, during March 21 na namin nalaman yan. During March 21 din sila nakipag-coordinate. So,
Until now, medyo nahihirapan kami sa kanila dahil wala kaming exact na report na nanggagaling sa kanila kung ano talaga yung nangyari, kung bakit nagkaroon sila ng ganun na stocks ng mercury. And based po kasi sa report, not only mercury ang nandoon, no? Meron tayong mga undetermined radioactive materials na naka-Chinese character daw na nakita. So, it was already been properly handled by the Bureau of Fire Protection. And yung ating disposal unit coming from the DNR plus the cleaning unit, naka-prepare na rin yun. I think within the day, hinahanda na po nila yan, nililinis na po nila yan para in preparation para doon sa Monday na pwede na po tayo magpapasok ng estudyante. Okay, magandang balita yan, sir, no? Kung makakabalik ka, paaralan na yung mga estudyante sa darating na Lunes. Pero base po sa assessment ng inyong team, sir, no? Gaano po kaligtas? As of the meantime, eto namang mga taong nasa paligid ng Manila Science High School. Well, ligtas naman yan, Oscar. Wala tayong problema dyan dahil nagkaroon naman tayo ng lockdown nung based doon sa report nila, no? Nagkaroon naman ng closure nung classroom or the laboratory itself on that day na nagkaroon ng spill. So, na-contained naman yung area. At the same time, wala naman pinapapasok ng mga estudyante dun sa loob. So, meaning to say, yun lang yung ating priority ngayon na malinis yung laboratory room na yon. And at the same time, after nung mailinis yan, magkakaroon tayo ng series of assessment ulit at saka readings kung bumaba na. Pag bumaba na po yung reading within this weekend, definitely, pwede na tayo magpapasok starting Monday. Okay, maraming salamat po, Mr. John Yu Hepe po, ng Manila Risk Reduction Management Office.